Samantala, sa bahagi ng headquarters ng Marine Corps, nanlulumong dinampot ni Direktor Regalado ang telepono upang tawagan ang presidente. May direct line contact siya rito para sa mga mahalagang assignment. Pero bago niya pa yun maidial, ay isang email ang nag-pop up sa kanyang computer screen. Noong tignan niya ang sender ay naka-XXX. Pero sa subject area ay nakalagay black triangle. Kaya napilitan siyang buksan iyon. May isang video clip na naka-attach. Ipinorward niya muna iyon sa isang isolated server para i-check kung hindi ba iyon naglalaman ng computer virus. Matapos ang ilang minutong scanning, ay lumabas na ang result na safe for viewing ang video footage sa loob. Kaya pinindot niya na ang play button. Doon niya nakita ang isang lalaking nasa katamtamang edad ang nagsasalita. "Hello, Director Regalado. Ako si Damian Luzarte, Council Head ng Vinictican City at Second in Command ng Black Triangle in Asia Pacific Rim. Napahanga niyo ako sa inyong tapang na magpadala ng 2 malalakas na Special Task Force para pasukin kami rito sa Vinictican City. Pero sa kasamaang palad, ipinahamak niyo lang ang inyong mga tauhan. Alam kong may direct contact ka sa presidente, kaya ikaw na ang utusan ko maghatid ng mensahe sa kanya. Narito lang kami, maghihintay sa inyong mga pag-atake. Pero huwag na huwag niyong tatangkaing humingi ng tulong sa Estados Unidos. Dahil kapag ginawa niyo iyon, kayo rin mismo ang nag-trigger na isang pandaigdigang digmaan. Nasa testing phase pa lang kami ng aming mga specialized bioweapon project. Kaya gusto namin na atin-atin na lang muna ito. Kapag nabalitaan namin na may tropa ng kano na sumugod dito sa Vinictican City, papakawala namin ang nakatanim na metagen virus dyan sa Malacanang at sa mga major military camps sa buong bansa. At kung gusto nyong isipin na nagbibiro lang ako o isa lang itong bluffing technique, sige, subukan nyong patawirin ng Mindanao ang mga kano na nakabase dyan sa Clark Air Base. Para sa mismong araw na yan ay wala nang matitirang tao sa Metro Manila dahil in 24 hours ay kaya namin gawing infected lahat ng tao sa lugar na iyan. Kaya sige, hinahamon ko kayo na kung gusto nyo talagang patunayan na nagbibiro lang ako sa aking banta. Kaya siguraduhin nyong tama ang bawat hakbang na inyong gagawin bago kayo kumilos para wala kayong pagsisihan sa bandang huli. Good luck, Director Regalado." Mahabang pagsasalita pa ni Damian sa video na walang takot na iniharap ang kanyang pagmumukha sa kamera. Ipinasa naman ni Direktor Regalado ang nasabing video sa presidente sa katumawag. "Hello, Mr. President. Direktor Regalado po ito. Sir, ano pong next step natin?" "Sa tingin ko, sir, hindi siya nagbibiro sa kanyang mga banta." Matapos mapanood ang video, ay huminga ng malalim ang presidente saka nagsalita. "Ang totoo niyan, Direktor Regalado, ramdam ko sa pananalita ng taong ito na totoo ang mga binibitawan niyang banta. Kaya sa ngayon, susundin natin ang gusto niya. Makikipag-coordinate ako kay Brigadier General Garcia. Bobombahin natin ng mid-range missile ang paligid ng Vinictican City. Pero wala nang gagawing physical na paglusob. Sa'yo ko na i-assign ang susunod na hakbang. Huwag mo na munang ipaalam sa akin para hindi mag-leak ang information. Sa tingin ko kasi may mata at tenga dito sa Malacanang ang grupong iyan. Kaya alam na alam nila lahat ng galaw natin. Gawin mo ang sa tingin mo yung nararapat gawin sa ganyang sitwasyon, Direktor Regalado. Naniniwala akong makakaya mo yung solusyonan, kagaya ng mga nagawa ng Marine Corps sa mga naunang krisis sa Santa Barbara. You have my full support and approval. Pwede mong hingiin sa Department of Defense lahat ng gamit at armas na kakailanganin mo sa iyong mga gagawin." "Yes, sir. I will do my best."
Sagot naman ni Direktor Regalado at pinatayan na siya ng tawag ng presidente. Pagkababa ng telepono ay lumabas ng opisina niya si Direktor Regalado at umakyat sa rooftop. Naupo siya sa isang upuan na naroon at tinanaw ang papasikat na araw. Makailang beses siyang huminga ng malalim upang gumana ng maigi ang kanyang utak at makapag-isip ng solusyon sa malaking problemang kinakaharap. Inilibot niya ang paningin sa lugar. Inalala niya ang mga nakaraan ng Santa Barbara at mga krisis na dinanas nito hanggang sa maalala niya ang grupo na matapang na humarap sa mga kalaban at kahit pa ilang beses bumagsak ang pamunuan ng Marine Corps, patuloy na bumabangon ang isang grupo na mga tinaguriang mga birador ng Santa Barbara at gumawa ng panibago nilang grupo na tinawag na Asesino de Demonios na pinamumunuan ni Rafael Cruz. Ang totoo niyan, hindi niya na inabot sina Rafael at Benny na siyang namuno sa samahang iyon dahil kailan lang naman siya naging direktor ng Marine Corps. Pero ayon sa balitang kanyang naririnig, aktibo pa rin na kumikilos ang mga taong iyon kahit wala na ang binuo nilang samahan. Iyon ang nakikita niyang perpektong grupo na susugod sa loob ng Biniktikan City na hindi mapaghahandaan ng City Council at off the record ang magiging operation. Noong maging buo na ang plano, ay muli siyang bumaba sa opisina at hinanap sa system ang listahan ng mga tao na nanatiling aktibong agent ng Marine Corps na dating naging kasama sa grupo ni Rafael. Isa-isa niyang hinanap ang pangalan ng mga taong iyon at kabilang roon sina Micaela, Venus, Kim, Richard. Ito yung 4 na aktibo pa sa samahan, kaya agad niya kinontak si Richard. "Hello, Captain Richard Sanchez, si Director Regalado ito." "Yes sir, ano pong may paglilingkod ko sa inyo?" "Maaaring nabalitaan mo na ang bigong operasyon ng Government Special Task Force sa Biniktikan City. Dahil doon ay pinagkakatiwala sa akin ng presidente ang pag-handle ng problema roon at off the records ang magiging kasunod na mga hakbang. Kaya naisip ko ang dating samahan na kinabibilangan mo, ang Asesino de Demonios. Gusto kong kontakin mo ang namumuno roon na sina Rafael at Benny at sabihin mong gusto kong i-handle nila ang sitwasyon sa Biniktikan City. Handa akong punduhan ang misyon nyo at magbayad ng talent fee ng buong grupo." "Pero sir, matagal nang nabuwag ang samahang iyon at nag-retire na rin sina Sir Benny at Rafael sa Marine Corps." "Retired, oo, pero inactive, malabo yun. Dahil kailan lang ay nabalitaan kong bumuo si Benny Alonso ng sarili niyang Special Action Force for hire para sa mga search and rescue mission. Kaya alam kong aktibo pa rin siya." "Okay sir, tatawagan ko sila at babalikan ko kayo agad." "Copy that, Captain Sanchez." Sagot naman ng direktor sabay patay ng tawag. Agad nagbihis si Richard at pinuntahan sa apartment na tinitirhan sina Venus at Kim. "Venus? Kim? Venus, si Richard ito." Wika pa ng binata sa pintuan ng apartment ng 2 mistisang dilag. Pagkabukas ng pinto ay nagulat siya dahil nakasuot lang ng manipis na spaghetti strap sando si Kim at kulay puti pa iyon. Si Venus naman ay ganun rin. "Halika, tuloy ka Richard." Pumasok naman ang binata pero hindi makatingin ng diretso sa dalawa dahil sa suot ng mga ito. "Teka, may stiff neck ka ba? Kanina noong kumakato ka ay nagmamadali ka. Tapos ngayong narito ka na sa loob, nakatingala ka na lang." "Ay, pwede bang mag-t-shirt muna kayo ng medyo makapal? O di kaya maglagay kayo ng tuwalya sa katawan nyo? Baka tampasas eh. Hindi ako makafocus sa kailangan kong sabihin."
Nagtawa na naman ang dalawang tisay na dalaga. Akalain mo, ang isang magiting na agent na si Captain Richard Sanchez nahirapang magsalita dahil lang sa suot ng mga kaharap niya? Hindi mo ba ito nakita, sir? Ilang beses na akong nawala ng malay sa laban at ginamot mo ang sugat ko? Sagot naman ni Venus. Iba naman yun. Under emergency situation yun eh. Kahit paanong makita ko ay hindi na mahalaga dahil inaalala ko ang buhay nyo. Pero sa ganitong sitwasyon, iba to. Tawa naman ang tawa si Kim habang naglalakad patungo sa sampayan na kumuha ng tuwalya. Tapos hinagisan ni si Venus ng towel para pantakip sa katawan nito. Oh, ayan na po, Captain Sanchez. Sinunod ka na namin. Kaya magsalita ka na. Nasa siesta days kami eh. Tapos susugod-sugod ka rito. Sige, makinig kayo. Tinawagan ako ni Direktor Regalado. Kailangan niya raw ang asesino de demonyos. Sumuko na yata ang gobyerno sa problema sa Vinictigan City. Ayaw nang magpadala ng official task force. Kaya idadaan na lang sa off-the-record operation. Nagsalita naman si Kim. Ang tanong, willing pa ba makipag-team up si Rafael sa Marine Corps? Sumagot naman si Richard. Oo, alam ko na in siya rito. Kasi tinawagan niya ako at nakikibalita sa bawat lakad ng gobyerno papuntang Vinictigan City. Sinabihan niya rin ako na wag raw tayo sumama dahil sigurado ang kamatayan natin kapag sumama tayo sa operasyon na yun. Kaya ako nga kayo inutusan na mag-file ng NIB para kung sakaling magpasama ng Marine Corps agent, hindi tayo maisasama sa listahan. Si Benny, retired na yun, di ba? Wika naman ni Kim. Sabi naman ni Richard, oo, iyon din ang pagkakaalam ko. Pero ang latest intel ni Director Regalado, nag-independent contractor na siya. Mercenary for hire. Aba, ang lokong iyon may ibang racket. Hindi ba lang tayo isinama? Wika naman ni Kim. Malamang, ayaw niyang masisante tayo. Bawal kaya yun. Di ano pang hinihintay mo, sir? Ikaw na ang tumawag kay Benny para lalaki sa lalaki usapan. Isa pa, ikaw naman ang official messenger ni Director Regalado dahil active Marine Corps officer ka. Sige, si Rafael muna ang tatawagan ko. Baka nasa San Agustin pa sila ni Micaela. Hello, Rafael, si Richard dito. Oh, Richard, anong balita? Napatawag ka. Rafael, nabalitaan mo na ba ang nangyari sa second batch ng Special Task Force? Hindi pa. Bakit? Anong nangyari doon? Naubos na rin lahat? Oo, Rafael, tama ka. Iyon ang dahilan kaya ako tumawag. Gustong i-hire ni Director Regalado ang serbisyo ng asesino de demonyos. Pero wala na yun. Matagal na natin yung binuwag. May ibang grupo na nga ngayon si Benny. Ha? Alam mo ang pagiging hired contractor ni Benny? Oo naman. Pwede bang hindi? Best friend ko yun. At parang kapatid na. Anyway, yung tungkol dyan sa sinabi ni Director Regalado, pwede mong sabihin sa kanya na pumapayag ako. 2 milyon kada tao. 6 tayo sa grupo natin. 6 din sila Benny sa grupo nila. Walang ibang Marine Corps agent o officer na isasama, maliban sa atin na 12. Isasama ko rin kasi ang grupo ni Lino. Sagot ng Marine Corps lahat ng gamit at armas na kakailanganin natin. No more, no less. I-deposit agad sa mga account nating lahat ang kalahati bago tayo umalis. At ang kalahati naman ay dapat nakadeposit na rin sa account mo, Richard, para madaling kunin. Alam mo naman ang gobyerno, nagiging gahaman sa pera kapag nagtagumpay na. Magaling lang mangako kapag wala pa. At kapag nakuha na ang gusto ay biglang nagkaka-amnesia. Nagpalakpakan naman sina Kim at Venus, sabay sabing, yan ang gusto ko kay Rafael eh. Direct to the point. Walang kaplastikan sa pagdidesisyon. Sumagot naman si Richard. Paano ang grupo ni Benny? Sigurado ka bang sasama sila? Oo, sigurado ako. Bakit kailangan ng 2 team? Tanong muli ni Richard. Sinagot naman siya ni Rafael.
Hindi mo ba nakikita ang malaking pagkakamali ng gobyerno kung bakit sila ang kinakatay pagdating sa Vinictigan City? Pumupunta kasi sila roon na puro yabang ang laman ng ulo. Pinangangalandakan nila ang maraming bilang ng sundalo, maraming bala at armas at mga tangke. Kaya alam agad ng mga kalaban kung anong dala nila. Wala silang nakatagong baraha, tsaka walang magandang purpose ang pagpunta. Pupunta roon para ano? Para hulihin ang council at pagpaliwanagin o panagutin? Ganito ang plano, hindi tayo 2 grupo na pupunta, kundi 3. Ang grupo nila Benny ay hahanapin ang scientist na gumawa ng virus para ma-reverse engineer at magawa ng airborne antidote na kapag kumalat sa hangin ay mamamatay lahat ng infected pati na ang mismong virus na nasa dugo nila para hindi na makapanghawa. Isang team naman ang hahanap sa City Council. Gagawin lang muna yun ang palihim. Tapos ang grupo ni Lino ang hahanap sa pamilya niya. Kinidnap kasi yun ang tactical force na sa tingin namin ay Dragon Corps na siyang official hard defense ngayon ng Vinictigan City. Kailangan sabay-sabay ang kilos ng 3 grupo. Tapos sabihan mo si Direktor Regalado na maghanda ng 3 Special Task Force. Standby lang sa bukana ng San Ildefonso. Hindi sila mararating ng short-range missile doon nang hindi nila maka-counter-attack. Hindi sila susugod o lalapit sa Vinictigan City. Mag-aabang lang sila para kapag nagtagumpay ang operasyon natin sa loob at kailanganin ng extraction force, ay nariyan sila makakaharang sa mga hahabol sa atin na puwersa ng Dragon Corps. At ito pa, lahat ng sasakyan na dadalhin doon ay dapat closed van na may butas para labasan ng baril. Sabihin mo sa kanila na walang magbibida-bida, nakakalat-kalat at gagawa ng formation. Magiging pagkain lang sila ng mga zombies. Meron na rin pala silang mga aso at lumilipad na zombies Sabi naman ni Richard. Teka, paano mo nalaman ng mga details na yan? Eto, hinahak ni Micaela ang mainframe ng Marine Corps. Kaya, direct sa laptop ni Director Regalado ang video footage na pinapanood namin. Teka, nasaan kayo, Rafael? Tanong muli ni Richard. Narito na kami ni Micaela sa Santa Barbara. Noong isang gabi lang kami umuwi rito. Sana pala nagkita-kita na lang tayo, no? Para mas naging malinaw ang usapan. Hindi na kailangan, Richard. Nakapag-usap na rin naman tayo. Basta, ipaabot mo kay Direktor Regalado ang mga demands ko. Kapag may kulang roon, no deal kami. Sabihin mo yun, ha? Oh, sige na. Tawagin mo na lang ako kapag may balita ka na. At tatawagan ko lang si Benny. Okay, sige, Rafael. Sagot naman ni Richard bago pinatay ang tawag. Samantala, sa bahagi naman ni Benny, kasalukuyan sila naka-standby sa loob ng isang container van habang nasa loob ng isang armored vehicle ang mga kasama niya. Pakay nilang makapasok sa isang highly secured camp ng mga terorista na kumidnap ng 2 foreign diplomat at mga assistant nito mula sa isang kilalang resort. Kinontak ng US Embassy si retired Colonel Benny Alonso para sa isang rescue mission sa halagang 20 milyon. Mas mababa kaysa sa ransom na hinihingi ng mga terorista na 500 milyon para sa 6 na hostages. Inabangan ng grupo ni Benny na tambangan ng mga terorista ang papadaan na delivery truck ng mga alak. Noong makasakay na ang 4 na terorista sa truck, ay nasa likod na nila ang grupo ni Benny. Kanya-kanyang gilit ng leeg. Nagtira lang sila ng isang terorista na siyang magmamaneho papasok sa kampo para ligtas silang makapasok sa loob. Ibinaba nila ang laman ng trailer at isinakay ang kanilang modified vehicle na naka-bulletproof glass at kargado ng mga nakakabit na machine guns. Naroon na si Benny sa likuran ng driver, nakatutok ang baril. Idiretso mo lang, bata, at huwag kang kikilos ng masama kung ayaw mo magkabuta sa tagiliran. Bulong niya sa teroristang nagdadrive. Pagkarating sa gate, ay ibinaba ng driver ang salamin ng bintana. Ano, tropa? Puro alak ang mga nakuha nyo? Oo, bay.
kargado. Wika pa noong driver sa utos pa rin ni Benny. Noong maiparada na ang truck, ay doon na pumulusok ng paglabas ang sasakyan nila Benny mula sa likuran. Sahara at Porsche, asintahin nyo ang sniper sa tower. Agad nagsipwesto ang dalawang dalagang sniper ng kanyang team. Lance at Lafarge, oras na para magpaulan ng bala. Yes, Colonel. Agad nagpaikot-ikot sa buong compound ang sasakyan. Habang pinagbabaril lahat ng taong humaharang. Si Benny naman at ang kanang kamay na si Narita ang sumalisi sa pagpasok sa loob ng kampo at nakipagbarilan sa mga bantay. Hindi iyon karamihan dahil lahat ay nakuha ang atensyon sa ingay sa labas at naglabasan hanggang sa makita nila ang 6 na dayuhan. Inilabas nila iyon at isinakay sa trailer truck na kanilang ginamit para makapasok. Bago lumabas ay nagtanim pa sila ng maraming C4 explosives. Ang dalagang si Narita ang sumakay sa driver seat habang katabi si Sahara. Si Portia naman ang sumama kay Benny sa likuran, nakatulong na babaril sa mga hahabol. Pagkalabas lang nila ng gate ay agad nagsisabog ang mga explosives na itinanim ni Benny sa loob, kaya nahinto sa pagbaril ang mga bandido. Idiniretso na nila sa isang hangar ng paliparan ang mga dalang bihag. Naroon na rin ang assistant ng Defense Secretary ng US para sunduin ang kanilang mga kababayan na nabihag. Well done, Colonel Alonso. Here is the full payment of our agreement. Nice doing business with you as always. Tumango lang si Benny at hinatid ng tanaw ang kanilang mga nailigtas na sumakay sa private plane. Sabi naman ni Narita, wala ka man lang sinagot sa dami ng sinabi noong kano na yun. Marami sana akong gustong isagot kaso hindi ko pa maisip kung paano ko sasabihin in English. Kaya tumango na lang ako. Nagawa naman natin ang trabaho na gusto nila, kaya ayos na yun. Huwag nang magkwentuhan pa ng English. Baka dumugo pa ang ilong ko. Napailing-iling na lang ang mga kasama ni Benny sa kanyang sinabi. Sumakay na sila sa isang magarang SUV na siyang service ni Benny. Noong tumawag naman sa kanya si Rafael. Benny, nasaan ka? Nasa tabi-tabi lang. Si Raulo, tabi-tabi ka dyan. Sumuko na ang gobyerno sa Vinictican City. Tayo na ang kikilos. Ay naku Rafael, busy kami. Alam mo namang mahirap ang buhay ngayon. Kailangan ng mapagkakakitaan. Huwag mo nga ako lukuhin, Benny. Kakatanggap mo lang ng 20 million sa mga iniligtas yung kano. Yan ba ang naghihirap? Hindi ka pa nga nakakalayo sa hangar Hayop ko rin Rafael no? Talo mo pa ang may mata na nakadikit sa mismong noo ko. Alam na alam mo kung nasaan ako at kung ano pinagagawa ko. Siyempre, hahayaan ko ba naman na mawalay sa paningin ko ang nag-iisa kong best friend? 2 milyon per tao lang ang hingi ko sa gobyerno. 6 kayo dyan, di ba? Di, meron kayong 12 milyon. Ganon din naman dito sa amin. Sila Micaela, Venus, Kim at Richard ang kasama ko. Tapos ang buong grupo ni Lino. Grabe ka naman Rafael. Alam mong galing kami sa operasyon. Hindi mo man lang kami hayaang iwaldas muna kaunti ang kinita namin. Benny, wala ka ng pagwawaldasan ng pera kapag naging zombie na lahat ng tao sa Pilipinas. Kaya unahin natin to. Pero bago tayo pumasok ng Vinictican City, subukan niyo munang hanapin kung saan naroon ang head scientist na si Dr. Jiro. Siya ang nagdisenyo ng mutagen virus. Kailangan natin makuha ang formula niya. Tapos hahanapin natin ang head chemical engineer na gumawa ng base chemical na ginamit sa mutagen. Siya ang gagawa ng pag-reverse engineer ng virus para magawa ng antidote sa hangin. Iyon lang ang makakapatay sa mga zombies at sa mismong virus. Meron kang 48 hours para makuha kay Dr. Jiro ang formula. Kapag hindi nyo siya nahanap, ay dumiretso na kayo rito sa Santa Barbara.
Dito na tayo magkita-kita bago magtungo sa Vinictigan City. Okay, sige Rafael, copy that. Pagsang-ayon naman ni Benny at pinatay na ang tawag. Micaela, simulan mo na ang pagkuha ng lahat ng mapa ng Vinictigan City. Drainage map, city planning map, at mga building maps ng major infrastructure ng syudad at mga blueprint na rin. Doon tayo gagawa ng plano sa mga mapang makukuha natin. Okay, sige Rafael, pero sa isang kondisyon. Ha? Anong kondisyon? Narito ka na nga nakikituluyan sa kondo ko ng libre, tapos ikaw pa ang magdedemand na kung ano-anong pagkain at inumin? Huwag ka nang magreklamo. Hindi ako makakapagtrabaho kapag hindi maayos ang mga gamit ko. Bumili ka ng wireless computer keyboard at mouse para mas mabilis ako sa gagawin kong hacking. Palyado na ang ibang pindutan ng laptop ko, kaya bumabagal ako. Tapos, fruitcake, 2 roll, yung malalaki ha. 5 big cups ng jampong na ramen. Tsaka, 5 bote ng champagne. Ano, ayaw mo? Hindi ko gagawin ang ipinagagawa mo. Oo na, bibili na. Sagot naman ni Rafael at umalis na sa kanyang kondo. Samantala, atin munang balikan ang nakalipas na isang araw, ang sitwasyon ni Lino sa Santa Monica. Tapos ka na, Lino! Ako na ang pinakamalakas na nilalang sa mundong ibabaw. Napakabobo mo para gamitin sa akin lahat ng lakas na meron ka. Sino ngayon sa atin ang naging brownout? Pangungutya na wika pa ni Jairus. Unti-unti pang lumalaki ang katawan nito at ang mga guhit sa katawan niya na kulay pula na kuryente ay naging kulay puti na. Maging ang kanyang buhok ay nanayo at naging kulay puti na tila-dila ng apoy ang itsura. Ibang-ibang pakiramdam, Lino. Para akong isang Diyos. Ay, oo nga pala. Isa na akong Diyos. Diyos ng kuryente. Wala nang makakatalo pa sa akin kahit sino. Ano ito? 500% ng enerhiya ng kuryente? Wika pa ni Jairus sa sarili, sabay kumpas sa mga gusali sa unahan. Lahat ng tamaan noon ay sumasabog mula sa kuryenteng ibinabato niya papunta roon. Uminit pa ng uminit ang kanyang katawan na tila kailangan niya ng makakalaban para mailabas ang sobra-sobrang kuryente sa kanyang katawan. Nagliwanag ang paligid sa dami ng nasusunog na gusali na binato ni Jairus ng kuryente. Tawa siya ng tawa na tila nababaliw. Hanggang sa makarinig siya ng boses na sumagot mula sa kanyang likuran. 1,000 at 200% ng kapangyarihan ang taglay mo ngayon. 700% ang nanggaling sa akin. Mula naman sa mga power grid ang 500 na nasa sayo. Ah, ganun ba? Salamat sa pagsagot sa katanungan ko, Lino ha. Akala ko patay ka na eh. Pero sa bagay, walang silbi kung papatayin pa kita. Mukha ka ng lantang gulay at puro puti na ang mga mata mo. Para kang naging 90 anyos bigla eh. Oo, Jairus, tama ka. Dahil hindi lang ang kapangyarihan ko ang nakuha mo, kundi ang lakas at enerhiya ko bilang tao. Kaya, panalo ka na. Tumawa naman ang tumawa sa galak si Jairus hanggang sa marinig niyang muli na nagsalita si Lino. Nang 10 minuto. Ha? Ano sabi mo? Paglilinaw niya pa dahil malabo sa kanya ang ibig sabihin noon. Ang sabi ko ay panalo ka na ng 10 minuto. Dahil ganyan lang katagal ang kayang itagal ng normal na tao na humawak ng sobra-sobrang lakas mula sa kuryente. Kahit nga ako ay hindi ko yan kakayanin sa mismong katawan ko. At madalas wala akong hawak na kuryente sa aking katawan para makapamuhay ako ng normal. Mahawakan at mayakap ko ang aking mga mahal sa buhay nang hindi ko sila nasasaktan. Nasa loob ko nga yan, pero wala sa mga ugat ko, kundi nasa mga mutya na nasa loob ko.
Kung sa ibang katawagan pa, ang mga mutya ang nagsisilbing battery storage ko sa loob ng aking katawan. Kaya naitatago ko ang lakas ng walang napapahamak. Pero ikaw, dahil wala ka namang storage sa loob, hanggang maximum na 500% lang ang kaya mong ilagay sa iyong katawan. Kaya paalam na sa'yo, taong brownout. Magba-brownout ka na maya-maya lang. Nakangiting wika pa ni Lino, kahit puro puti pa rin ang mga mata nito. Gusto pa sanang sumagot ni Jairus, pero nagsimula na mag-iba ang kanyang pakiramdam. Nanginginig na siya at tila sasabog na sa sobra-sobrang bultahe sa loob ng kanyang katawan, hanggang sa napasigaw na siya ng todo sa sakit at sumabog. Sa pagsabog ng kanyang katawan ay walang kumalat na karne, dahil lahat ay diretsong naging abo sa taas ng bultaheng bumalot sa kanyang katawan. Lahat naman ng enerhiyang kumalat ay mabilis sinipsip ng lupa na hinigop rin agad ng mutya ng sinukuan sa katawan ni Lino. Nakamulatan na lang ni Lino na nakadipa na siya at nagliliwanag ang magkabilang kamay na humihigop ng enerhiya mula sa paligid, sa hangin at sa lupa. Unti-unti na rin bumabalik ang paglinaw ng kanyang paningin at nagkamalay. "Ermitanyo, gising ka na dyan?" "Oo, Lino. Ano bang nangyari?" "Ano pa nga ba? E di panalo tayo. Sabi ko naman sa'yo, di ba? Magtiwala ka lang. Kasi kung mamamatay ka man, ibig sabihin kasama rin ako. Hindi ka mapapahamak mag-isa. Palagi mo akong kasama." "Ewan ko sa'yo, Lino. Ang dami mong sorpresang paraan na walang kasiguraduhan." "Tama ka naman dyan, Ermitanyo. Wala nga yung kasiguraduhan. Pero handa akong tumaya, lalo kung wala na akong ibang maisip na paraan para protektahan ang lahat." Nakita naman ni Lino na lumabas mula sa likurang bahagi niya si Kulas. Si Rosalia naman ay tumatakbo rin mula sa unahan. "Lino!" Sigaw ni Rosalia na umiiyak sabay yakap kay Lino. Sabi naman ni Lino, "Teka, sino sa mga kasama natin ang namatay? Bakit kayo umiiyak?" Pinukpok naman ni Rosalia ang dibdib ni Lino. "Sira ka talaga. Anong sino? Hindi ikaw. Akala namin patay ka na eh." "Ala sila, patay agad. Hindi ba pwedeng magpahinga muna saglit kapag nabugbog ng sobra?" Naiiling-iling na lang si Kulas na lumapit kay Lino at inalalayan na rin ito sa paglalakad. Sabi naman ni Lino, "Teka, bakit nyo ba ako inaalalayan? Wala naman akong pinsala ah. Kaya lang naman ako humina kanina kasi ibinigay ko lahat ng enerhiya ko sa kalaban. Ngayon na bumalik na sila, ginamot muna ng sinukuan lahat ng pinsala ko bago siya bumalik sa pagtulog." "Ah, ganun ba, Lino? Akala ko kasi may pinsala ka pa rin eh. Dahil nakita ko kanina na marami ka ng pinsala na natamo." "Oo, ayos na ako, Bay Kulas. Sina Tingting ba at Mansyo, nasaan?" Si Rosalia naman ang sumagot. "Inutusan kong itakas muna nila ang mga bihag na nailigtas natin bago pa mapinsala ng taong kuryente." "Sabagay, tama kayo ng ginawa. Tara, balik na muna tayo sa gusaling tinutuluyan natin. Nagugutom na ako eh." "Okay, sige." Sagot naman ni Rosalia, sabay kinuha ang cellphone. "Hello, Tingting. Kung naihatid nyo na ang mga bihag, bumalik na kayo rito sa bahay na tinutuluyan natin. Tapos na ang laban, panalo si Lino." "Wow, talaga? Nice, ang bangis talaga ni Kuya Lino." Masayang sagot naman ni Tingting. Makalipas ang wala pang kalahating oras, ay nakabalik na sina Tingting at Mansyo. Agad silang nagluto ng maipang-uulam dahil nagsaing na rin naman agad si Rosalia pagkarating. "Grabe, Kuya Lino. Akala ko mamamatay ka na sa laban na iyon eh. Muntik na talaga akong mag-suicide attack kanina. Mabuti na lang at pinigilan ako ni Rosalia." "Tama yung sinabi ni Rosalia, Tingting. Palagi mong iisipin ang sasabihin ko kapag nasa ganoong sitwasyon tayo. Tumakas kayo at ipagpatuloy ang ginagawa nating pagtulong sa iba. Mas marami pa kayong maililigtas kaysa magpakamatay ka na kasama ako."
Oo, Kuya Lino. Tama ka naman. Naiisip ko rin yun. Pero ibang usapan na eh. Habang nakikita kitang nasasaktan at nasa bingit ng kamatayan. Nakalimutan mo na ba ang pinag-usapan natin dati, Tingting? Na kung karapat dapat tayong mamatay ng maaga, edi dapat noon pa. Noong wala pa tayong kamuwang-muwang sa pakikipaglaban sa mga aswang. Pero nakakaligtas tayo. Ibig sabihin, pinoprotektahan pa rin tayo ng poong may kapal para makatulong sa iba. Nasa atin na lang kung anong paraan ang gagawin natin para makaligtas. Kaya huwag ka kaagad mawala ng pag-asa. Tumango-tango naman si Tingting na halatang naiiyak rin. Matapos makakain ay doon na rin sila nagsitulog sa gusaling iyon hanggang sa mag-umaga. Kinabukasan, pagkagising ni Lino ay nagulat siya dahil bakit ang tahimik. Naroon naman si Rosalia na nakayakap sa kanya. Dahan-dahan niyang inialis ang kamay noon sa pagkakayakap at lumabas ng silid. Nakita niya si Kulas na kakaakyat lang at pawisan. Oh, nasaan ang dalawa? Tsaka, bakit pawis na pawis ka? Tanong ni Lino kay Kulas. Pinagtulungan naming hakutin ang mga bigas, dilata at gasolina na narito at ikinarga. Ha? Kumasya yun sa van natin? Hindi, Lino. Naalala mo yung dalawang trailer truck ng mga kalaban na pinaglagyan nila ng mga zombies? Nilinisan namin yung medyo maliit. Tapos, sinahiga namin ng kahoy at plywood. Doon namin pinaglalagay ang lahat ng mapapakinabangan rito. Ipamimigay raw ni Tingting sa mga taong lalapit sa barangay. Dahil sigurado magkakaubusan ng pagkain at bigas dahil sa kaguluhan. Nice! Magandang ideya yan. Ano, kailangan nyo ang tulong ko? Hindi na, Lino. Tapos na kami maghakot. Nasa baba na nga ang trailer eh. Naka-ready na. Paakyat na rin dito yung dalawa. Nauna lang ako. Mag-almusal lang tayo. Tapos pwede na tayong tumulak papabalik ng San Pablo. Sige, maliligo muna ako, Lino. Nanlalagkit ako sa pawis eh. Paalam pa ni Kulas. Sige, Kulas. Muli nang bumalik si Lino sa kwarto upang gisingin si Rosalia. Mahal, gising na. Nakahanda na sila sa labas. Babalik na tayo ng San Pablo. Bulong pa ni Lino sa tinga ng magandang dilag. Pero imbis na magmulat ng mata, ay hinila siya noon sa batok at siniil ng hali. Kaya agad na intindihan ni Lino ang ibig sabihin ng kasintahan. Dahil sa may oras pa naman, kaya pinagbigyan niya na ang nais nito na maiparamdam ang mainit na pagmamahal. Noong makalabas ng silid ang dalawa ay naabutan nilang nag-aalmusal na sina Kulas at Tingting. Si Mancio naman ay nasa CR naliligo. Noong handa na ang lahat ay nilisan na nila ang bayan ng Santa Monica. Si Rosalia ang nagmaneho ng service nilang van kasama si Kulas at Mancio. Si Lino naman ang nag-drive ng trailer truck kasama si Tingting. Kuya Lino, ang ganda imaneho ng trailer truck, no? Kitang-kita ang buong paligid. Tsaka kahit malalaking lubak, hindi pinapansin dahil malalaki ang gulong. Anong ibig mong sabihin? Ang ibig kong sabihin na kung susugod tayo sa Benectican City, ito ang gamitin natin sa pagbiyahe papunta roon. May talyer naman sa San Pablo na gumagawa ng mga jeep at tricycle. Pwede natin ito iparemodel. Palagyan natin ng maliliit na bintana ang bawat gilid para sapat lang na mailabas ang dulo ng baril. Tapos ang main door ng container van sa likuran ay ilipat natin ang lock sa loob para tayo ang masusunod sa pagbubukas mula sa loob. Tapos lagyan na rin natin ng dalawang pintuan ang bubungan para pwede rin tayo makalabas roon at makabaril. Tsaka kahit patamaan ito ng bala ay hindi basta-bastang masisira kasi ang kapal ng dingding eh. Sa bagay, may punto ka naman dyan, Tingting. Tamang-tama rin na marami tayong dalang gasolina at krudo dyan. Sakto yan. Pagsang-ayon naman ni Lino. Makalipas ang ilang oras na biyahe, ay nakarating na sila ng San Pablo. Dumiretso na sila sa barangay hall
Nagulat pa sila dahil punong-puno ng matataas na barikadang kahoy ang paligid ng barangay hall. Inilabas ni Lino ang kanyang ulo at sumigaw. "Mang Manuel! Ako ito, si Lino! Pabukas po ng gate! May ilalabas kaming bigas at mga pagkain!" "Lino, kayo yan?" "Opo." "Buksan niyo ang gate! Dali!" Sigaw pa ni Mang Manuel sa mga tanod. Agad sinalubong ni Mang Manuel si Lino pagkababa dito ng truck. "Kumusta rito, Mang Manuel?" "Hindi maganda, Lino. Dahil sa panik sa mga nangyayari, kaya marami ang taong nagsilikas at nagtungo rito. Itong San Pablo lang naman ang medyo may matatag na seguridad dahil sa binuo kong estratehiya. Kaya narito ang karamihan. Kaso ang problema, nagkakaubusan ng maipapakain. Umalis nga ang karamihan ng kalalakihan para manguha ng kamuting kahoy sa isang malawak na taniman sa dulo." "Lino, nabalitaan mo na ba?" "Ang alin po?" "Yung ikalawang task force na gobyerno sa Biniktikan City. Nalipol uli lahat, walang natira kahit isa." Hayop talaga ang Black Triangle na yan. Napakatibay nila. Pero hayaan nyo na po muna ang problemang yan, Mang Manuel. Itong problema muna sa barangay ang harapin natin. Ipadiskarga nyo na po ang mga karga naming bigas pati mga dilata. Magtira lang siguro kayo ng 5 sakong bigas at kaunting grocery. Ihahatid namin sa resort para naman kina Aling Terry at sa pamilya mo." "Maraming salamat, Lino ah." "Wala yun, Mang Manuel." Agad nag-utos ng mga tanod si Mang Manuel para maidiskarga ang bigas. At noong matapos ay nagtuloy na sina Lino sa resort kung saan naroon ang pamilya ni Tingting at Mang Manuel. Gaya ng dati ay si Ninong Amboy uli ang nagbukas ng gate at pinapasok ang truck. At pagkapasok ay sina Tingting, Kulas, Lino at Mancio ang nagtulong-tulong sa paghahakot ng mga dala nilang bigas, grocery at dilata. "Salamat sa Diyos, anak, at ligtas kayo. Salamat din, Lino, at hindi mo pinabayaan ang anak ko." Bulalas pa ni Aling Terry sabay yakap kay Tingting na umiiyak. Maging ang asawa ni Tingting na si Tinay ay umiiyak rin na napayakap. Sabi naman ni Tingting, "Ako talaga ang inaalala nyo, no? Kung alam nyo lang, ilang beses kong nakitang namatay si Kuya Lino kagabi. Alam nyo yung itsurang putok ang nguso, kilay pati pisngi, tapos purong puti na ang buong mata. Iyon ang dapat yung iniiyakan. Kami nga ni Rosalia ay grabe na ang iyak, kahit si Kulas. Kaya huwag kayong uuy mag-alala sa akin, no? Si Kuya Lino ang palaging taya pagdating sa pinakadelikadong laban. Kung sasayaw pa, back-up dancer lang kami." Napatingin sina Aling Terry at Tinay kay Lino. Tapos agad rin nagsilapit ang mga ito sa kayumakap. "Bakit naman kasi ganun, Lino? Gustong-gusto mo talaga na palaging nasa bingit ng kamatayan, no?" Hindi naman po sa ganun, Aling Terry. Medyo mahirap lang talaga ang mga kalaban ngayon. Kaya hindi maiwasang masaktan kaunti." "Kaunti lang ba ang tawag mo roon?" Sabi naman ni Lino. "Oo naman po. Tignan nyo. Kung may makikita ba kayong kaunting sugat sa balat o sa mukha ko, di ba wala naman?" Agad namang inusisa ng dalawa ang kilay, pisngi at nguso ni Lino. Sabi naman ni Aling Terry, "Heto oh, may sugat ka sa labi at mukhang sariwa pa." Kakamot-kamot naman ang ulo niya si Lino sabay tingin kay Rosalia. "Ay, kinagat po yan ni Rosalia kanina umaga." Natawa na rin si Rosalia at naglakad papunta sa swimming pool habang namumula ang mga pisngi sa hiya. Ganun ba? Akala ko sa bugbog, ibang bugbog pala. Tsaka Lino, anong nangyari? Bakit wala kang sugat? Akala ko ba bugbog sarado ka kagabi, sabi ni Tingting." "Wala na po, pinagaling na ng mutya ng sinukuan noong magbalik sa akin ang lakas niya." "Oh, sige. Mag-relax na muna kayo habang nagluluto ako ng pantanghalian." Wika pa ni Aling Terry. Pagkalingon pa ni Lino sa swimming pool,
ay naroon na sina Kulas, Mancio at Tingting. Papalusong na rin si Rosalia, kaya nagtanggal lang si Lino ng damit at nagdive na rin. Saglit nilang kinalimutan ang kanilang pinagdaraan ng problema para maipahinga ang katawan at isipan. Pansamantala po muna natin puputulin dito itong ating kwento. Magsama-sama po tayong muli sa part 267. Mag-iingat po kayo palagi at hanggang sa muli.